Tayo na 0 to Cuneta Astrodome, lamang po ng 7 na puntos ang Alaska Milk. Dito po sa Game 1 ng Best of 7 Championship Series between Alaska and the Pure Foods TJ Hot Dogs. Ayan po ang score, 47-38. Pero alam naman po natin dito sa basketball, hanggat hindi po natatapos yung buong laro, hindi po natin masasabi na meron ng maaring manalo. Well, 7 na puntos, kayang-kaya habulin yan with 2 quarters to go. Oh, tsaka yung Pure Foods hindi pa natin nakikita yung kanilang vaunted half-court trap. They tried it once or 2 times, pero parang hindi masyadong magandang templada, no, of the defense of Pure Foods so far. Ito namang Alaska, napakatindi ng kanilang depensa, holding Pure Foods down to only 38 points at the half. Maanghang po depensa ng Alaska. Tingnan natin kung ano po ang mga numero na nakuha natin mula sa first half ng larong ito. Well, dahil sa magandang depensa ng Alaska, Pure Foods held down to only 41% field goal shooting. Inoffensive rebounds ba? Mukhang nakakalabang ang Pure Foods, but somehow Pure Foods not able to capitalize in that particular department. At saka sa turnovers naman, well, mas marami mga turnovers ang Pure Foods. And you see the stats on your screens, 12 Pure Foods turnovers as against only 8 for Alaska. May konting problema po ang Pure Foods TJ Hot Dogs ngayon. Nagpunta po yung dalawa nating kasamahan sa mga dugouts noong dalawang kupunan upang marinig kung ano nangyari o ano instructions sa mga coaches. Si Chino Trinidad po nagpunta sa Alaska, si Ronnie Nathaniels nagpunta sa Pure Foods. Pakinggan po natin ang kanilang report, starting off with Chino. Okay, maraming salamat Edong. Napag-usapan nyo kanina yung vaunted na press, yung half-court press ng Pure Foods. Palagi ko nadaanan nyo na kanina to, narinig ko sa inyo na ang reason kung bakit maganda ang kinikilos ng Alaska despite the trap ay yung spacing, no? Inaatake ng Alaska yung spacing o yung space na hinahanap nila dito pagka nagtatrap yung Pure Foods. So yun ang one reason kung bakit hindi magamit ni Chot Reyes yung trap na yan against Alaska. Parang nababasa ni Tim Gon kung anong nasa isip ng kanyang dating assistant. Ngayon lumipat tayo doon sa usapan sa dugout. Siyempre pagka lamang kang ganito, normally ang mood mo, hinahanap mo, madali na ito, naghahanap si Tim Cone kung anong gusto niya sabihin. Para sabi niya, I wish I had something dramatic to say to you guys to keep you going. Pero sinabi niya lang dito, isang reason, 9 points ang lamang nila. 2 things, sabi niya. Isa, gawa tayo 2 stops daw. Ibig sabihin, pipigilin lang 2 beses yung opensa. Kasi ang gusto nila, itong Pure Foods is a hard team to blow out. Ibig sabihin, mahirap daw tambakan. Pero subukan nila yan sa first 2 stops. 2 stops, titigilin nila o pipigilin nila ng 2 atake. At pagkatapos doon, pag natambakan nila ng konti, nadagdagan nila ng double digit ang lamang, baka doon, bumigay ang Pure Foods. At sinasabi ng isang pahuli before we end, huwag niyo babayang bumalik yung Pure Foods. Yung Pure Foods will come back. Kaya kung kaya natin sila knockoutin dito sa third quarter, let's do it. So yun po yung pinag-usapan lang sa Alaska. Let's turn over to Ronnie Nathaniels. Thank you very much, Chino. Chot Reyes said Alaska obviously wants it more. And if you guys want to pull this game out of the fire, you're going to play very much harder. You've got to make much better decisions. He said normally we allow teams only 43% shooting. Now we are giving Alaska 53% from the field, and that's bad news. He wants help on the weak side. He said that defense on the weak side is terrible. We play the man with the ball well, but on the weak side, we are playing very, very poorly. He wants players like Rodney Santos and Bong Robena not to showboat. Just go for the basket and score the points. One thing more he said, when you're guarding Rene Hawkins, make sure you push him away from Johnny Barrientos. Don't let him move towards Johnny, because when that happens, we're in trouble. Back to the panel. Okay, very interesting po. Yung mga alam niyo yung dalawang yan, si Ronnie Nathaniels at si Chino, magaling po yung pumulot ng mga chismis sa loob. Okay, so what are we looking at here in the second half, Kinito? Well, I think Pure Foods will definitely come back stronger, and they will play a much tougher brand of defense. Kasi merong ginawa ito si Coach Tim Cone na hindi siguro na-anticipate ni Coach Chot Reyes. Yung pagbaba ng bola, si Bong Hawkins ang nagdadala So, yung kanilang trap half-court actually concentrated on the 2 guards. But yung dalawang gwardiya ng Alaska, nandun na sa baba Si Barrientos at saka si Carriazo. Kanya yung nagbababa ng bola, si Hawkins, ang gwardiya niya malaki. Now, we saw a little bit of an adjustment towards the end of the first half. Na kung si Hawkins na nagbababa ng bola, ang gwardiya niya si Dito Pumare na. So, nagkaroon ng late reaction si Coach Chot Reyes. And I'm sure magkakaroon pa tayo ng mas marami pang adjustments when the second half starts. Again, good evening, Philippines. This is Ed Pixon together with Kinito Henson for Vintage Sports. Tuloy po tayo sa maigting na labanan ng Alaska Milk at ng Pure Foods TJ Hot Dogs para sa kampyonato ng 1996
All-Filipino Cup sa kasalukuyan. Ang Alaska po ang namamayani. Meron silang 9 na puntos sa kalamangan sa Pure Foods. Sila natin ang mga nag-uumpisa sa second half para sa Pure Foods. Bong Ravena. At ito si Jerry Codinera. Pinalpal ni Bong Hawkins. Kasama po ni Jerry, sina Alvin Patrimonio, Ray Evangelista, Dean De Pumaran para ang Alaska Milk. Ito yung kanilang starting unit. Johnny Abarrietos, Jojo Lastimosa, Jeffrey Carriazo, Poch Winio, at Bong Hawkins. Hindi na naman ang depensa ng Alaska Finito. Talagang nabubulabog ang Pure Foods loob. Actually, good news for Coach Tim Cone. Despite the fact ito si Johnny Barrientos has scored only 4 points in this game, and lamang nila Sham, really through the contributions of the two quick players, Lastimosa with 13, tsaka si Jeffrey Carriazo already with 10 points. Whereas Pure Foods, isa lang ang nakakascore ng double figures, si Jericho Dinero with 14. Ito si Patrimonio, only 6 points in this game. Yes. Samantala si Bong Ravena nakatungap ng paso. Binabigay sa Jojo Lastimosa. May pick galing kay Alvin Patrimonio. He gets open. Pero namalipag yung tira ng Juan Swinio. Swinio over to Johnny Abarrietos. Umaatake na naman ang Alaska. May lamang pa rin sila ng Sham at 47-38. Meron pa po tayo 10 minutes and 50 seconds remaining in the third period. Ito si Jeffrey Carriazo. Jojo Lastimosa. Trying to take off Bong Ravena. Carriazo galing sa labas. Sumaksak sa loob. Binabantayan pa rin si Ray Evangelista. 5 seconds on the shot clock. Lastimosa. Pangatlo na yan. Pangatlo na po yan na triple B ni Jojo Lastimosa. And Jolas already with 16 points in the ball game. Well, patuloy ang mainit na outside shooting ng Alaska. And that's in stark contrast to Pure Foods. Yun, tumira sa labas si Alvin, hindi pumasok. Oo, 3-point shot yun. At ang huli po nakahawak ng bola si Jericho Dinera, so they turn it over. At ito po ang pinakamalaking kalamangan sa larong ito. 12 puntos na ang abante ng Alaska Milk. Ito na din, sa Pure Foods. ito na din yung pinag-usapan ni Chino Trinidad kanina sa halftime, that Alaska looking for 2 defensive stops to be able to open up a double-digit advantage. Well, sa kasalukuyan, mga kaibigan, hindi pa ho nakaka-score ang Pure Foods dito sa third quarter. Meron ng 2 minuto mahigit na nakakaraan. Sumatala nagkaroon po ng traveling violation doon sa kabila. Kanya sa Pure Foods pong umakatake. Wala pong hindi po counted yung tira doon sa kabila. Alvin Patrimonio against Bong Hawkins. Double team by Johnny Abarrietos, and they're holding down. At ang tatawagan po ay si Abarrietos with his first personal foul. Tingnan natin yung double team. Well, what happened in this situation is Patrimonio was able to find room to dribble because spread out ang kanilang offense. And once you spread the floor, it makes it difficult to cut the angles on the double team of the dribbler. Kaya ito si Patrimonio, nakahanap ng buwang. Second free throw by Alvin is also good. So, ang labang po ng Alaska binabasa 10. 50-40 is our count. 9 minutes and 40 seconds remaining here in the third period. Hawkins binigay kay Jeffrey Carriazo against Bong Ravena. Carriazo nagbibigay ng mga instructions sa kanya mga kasama natin sa Bong Hawkins. Atake, 3-man defense on Bong Hawkins. Tatapi ko palabas ang bola. It will stay with Alaska with 10 seconds on their shot clock. And Hawkins only needed 2. And again, the outside shooting of Alaska, so impeccable in this game. 12 puntos mga kabante ng Alaska Milk. 9 minutes and 16 seconds remaining in the third. Carriazo with a tap. Anticipating that pass. Tumatakbo na po si Johnny Abarrietos. Tuloy-tuloy binigay kay Carriazo. Ay, bigla po yung pasa ni Johnny Abarrietos. So bumabalik na naman ang Pure Foods TJ Hotdogs. Dito Pumaran, binigay kay Bong Ravena. Ano ito si Ray Evangelista. Jericho Dinera, lamang kay Poch Winio. Gumulo pa naman ang bola. And as Hawkins picked up the rebound, magkakaroon po ng foul na tatawagin laban. Kay Jericho Dinera, pangatlo na yan ni Jericho Dinera. Sa ito ang pangalawang team foul ng Pure Foods TJ Hotdogs in the third period. Well, bumalik na naman si Glenn Capasio. Wala pa yata puntos si Glenn Capasio o meron na kaya? Si Glenn, wala pa puntos. Baka magkapupisa yan para sa Pure Foods. Well, strict shooter ito si Glenn Capasio. Palagay ko yung Pure Foods, kailangan na nila ng isang hot shooter from the outside to break the interior defense of Alaska. Baka ito si Capasio can satisfy that role.
Samantala, over-eagerness on the part of Coach Rio. Pagkalawit po niya sa rebound, nabitawan niya, tumalbog sa kanyang binti. Ang bola sa pagkakataon na naman ng Purefoods TJ Hotdogs na mabawasan itong 12 puntos na kalamangan ng Alaska Milk with 8.5 minutes remaining in the third period. Patrimonio, binalik ulit kay Glenn Capasio. Capasio nakawala kay Lastimosa. Binigay kay Jericho Daniel for the jumper. Wala rin tao sa ilalim para sa Purefoods. Si Cariaso nakakuha ng rebound. Binigay kay Johnny Abarientos. Abarientos being handed here by Dito Pumaren. Jojo Lastimosa labang kay Jericho Daniel. Merong pick galing kay Bongong Hawkins. Lastimosa lets it go. Wala pa rin. Si Patrimonio natapik niya yung bola kay Dito Pumaren pero tumapak naman sa baseline. Inaabot ng malas ang Purefoods. Pumaren already had a loose ball. So narito ang baseline inbound ni Johnny Abarientos. Lastimosa labang kay Evangelista. Abarientos versus Pumaren. Coach Wing humingi ng paso. Napunta naman kay Buong Hawkins labang kay Patrimonio. Hawkins versus the shot and Patrimonio has the rebound. Patrimonio takes it to the front court. Binigay kay Ray Evangelista against Lastimosa. Block. Narito si Johnny. Yan ang depensa. Alaska foiling that last break attempt by Purefoods. Straight up defense there by Giorgio Lastimosa to block the shot. Ponchillo. May tumalsik doon si Johnny Abarientos. Tulak si Glenn Capasio. Some signs of frustration sa part of Purefoods nakikita natin. Ito yung supalpal. Ni Lastimosa. At nakuha pa niya yung bola, ha? Exactly. So he kept the ball alive. At narito naman si Lastimosa. Nakawala kay Baganito. Binigay kay Pochillo. Sila ang sampling on Pochillo. At mukhang tatawag na maagang timeout si Coach Chot Reyes with 7:29 to go in the third quarter and a 12-point lead by Alaska Milk. Stay tuned, folks. And we have Timeout called by Coach Chot Reyes here in the third quarter as they fall behind by 12 points. 40-52. Patrimonio, nice pass to Jerry Cordillera. At tatawagan na naman ang foul si Coach Wilio. May technical na tatawagan si referee de Leon. Tignan natin kung sino tinawagan dito ng technical. technical foul on Edward Wheaton for unsportsmanlike conduct. Technical din si Pochino. Double black eye yun. Tinawagan siya ng personal foul. For the technical free throw. Technical foul pass. Patrimonio po ang titira ng technical free throw. At, Hindi pa pumasok. Well, we see on Commissioner's row. Well, first we saw the NWA team manager, Sara Bendaño, PBA Commissioner, June Bernardino, and former Mayor Mario Raimundo, a very good friend of the PBA, including our best buddy, Ronnie Nathaniels. Best buddy, nag-aaway niyan eh. Pero yung away po naman ni Kinito at saka ni Ronnie, good-natured yan. Pero kung nakikinig kayo, kala nyo talagang magsusuntukan eh. Pero yan po ang klase ng lambingan nila. Hindi ko maintindihan. O di ko minsan eh. 52-41, 11-point lead here by Alaska Milk. 7:05 to go. Dito po sa ating third quarter, Game 1 of the Best of 7 Championship Series. Nagkatulukan sa loob. At ang tatawagan po ni referee Ernie De Leon, si Glenn Capasio. Second personal on Glenn as you look at Mr. Fred Iteng Su. Nakita din naman talaga pong suportado niya itong kanyang mga bata. Parati pong pinanonood at binibigyan ng moral support ng kanyang team. Tingnan natin itong spread out offense ng Alaska. Bukas na bukas yung ilalim. Ito na, umatake si Johnny Abarientos. Biglang may kakat. Tapos Bisyo. Execution. Alam mo, nakikita natin, ang daming variables, ang toka dyan, ang daming options. Pumasok si Abarientos, wala siyang tira, pinasa niya sa labas. Nahanap ko si Cariaso, actually, on the third pass.
May offensive foul pa sa kapila. Dito Pumares po, tinawagan na kanyang pangalawang personal foul. At si Coach Chot Reyes, tinawag si Austin Racela at si Edmund Reyes. Sila po ang sunod na papasok sa hardcourt para sa Pure Foods. 13 na ang abante ng Alaska Milk, 54-41 here in the third. Halos nakakalahati na po tayo sa third quarter. Darating si Johnny Abarrientos, binigyan ng pick team Chris Bolado. With the shoot, Johnny Abarrientos. And malaking bagay din na si Johnny Abarrientos hindi na nagdadala ng bola in terms of bringing it past the court or the timeline. That allows Johnny Abarrientos to preserve his energies in the half court. Kundi kung siya pa ang magbababa ng bola, and if he has to fight off the trap o kaya the pressure defense, by the time he steps up in offense, pagod na siya. So, preserving tactics din yung ginagawa ni Coach Tim Cohn for Johnny Abarrientos. Magkano yun, si Bong Hawkins na talaga bola. At nagreklamo si Coach Tim Cohn. Sabi niya, hindi rin sila last touch. Dapat sa kanila ang bola. Tinan natin, si referee Ilagan has made his decision and he stands by it. Sa Pure Foods daw. So, narito ngayon si Austin Racela. Sinasalubo ni Johnny Abarrientos. Naghahanap niya ng mapapasahan binigay kay Alvin Patrimonio. Patrimonio, ayun, ang tinuturo niya. Meron daw illegal defense. At natawagan nga ang Alaska Milk. Warning pa lang. Coach Chot Reyes is looking for a spark plug. Parang walang masyadong, relatively, walang masyadong intensity ang kanyang pupunan on the floor as compared to the hustle of Alaska. Kanya nandiyan si Racela and he hopes that Racela might be able to pick up some pace dito for Pure Foods, ano? Sabi natin, walang ibang alam na naruto si Racela kundi yung go type of a game at baka mahawa nga yung kanyang mga kakampi sa loob. Ito na, tumatakbo na si Racela para salubungin ng inbound. Pinabantay si Johnny Abarrientos, binigyan si Alvin Patrimonio ng pasa, binibigyan din siya ng pick ni Jericho Noguera. Ay Patrimonio with back-to-back hits. Pinapit mo kayo ang kalamangan ng Alaska to 11 points at 56-45. Si Patrimonio, after the first half, 6 lang ang puntos. Nakaka-12 na siya. Chris Bolado, inabot kay Johnny Abarrientos. Baseline drive by Johnny. Masyado malalim, nakuha ni Alvin Patrimonio. Good defense by the captain there. Standing his ground at the baseline. Ito na, Patrimonio. Tunamas kay Racela. Racela gets momentarily open. Yes! You could see it coming. At sabi ni Coach Tim Cohn, teka. Hindi maganda to. Sabi niya gano'n. Lumalapit na. Ang Pure Foods tumawag ng timeout si Tim Cohn ng Alaska. Ng Alaska, galing po sa 15 yan. 4 minutes and 35 seconds to go. Narito po tayo sa third quarter. Johnny Abarrientos! Yes! Tapos na naman tumira ito si Johnny. Although ito Pure Foods, medyo gumaganda na ang kanilang percentage from the outside. Nakapasok si Racela ng long tom. Tapos si Patrimonio kanina. Talagang pinilit yung tirang yun. Tsaka off-balance. Nakatulungan naman. Si Austin Racela at si Johnny Abarrientos. Natawagan ng foul si Austin. Third personal foul si Austin Racela at pang-5 ng Pure Foods yan. Samantalang ang Alaska meron pa lamang 3. 58-49 is our score. A 9-point lead for Alaska Milk dito po sa ating third quarter. Narito si Johnny Abarrientos. Binigay ngayon kay Bong Hawkins labang kay Edmund Reyes as a double team. Cariaso is open. Wala. And the rebound, big rebound by Bong Hawkins. Lastimosa. Bago po yung kanilang 24-second shot clock. Kaya may oras pa. What a play! Oh, what an excellent play there. Hawkins to Cariaso. May buwang Kanya yung cutter pumunta sa strong side ni Bong Hawkins. At napangiwi na lang si Coach Chot Reyes. Makita niyo yun. Samantala habang umaatake si Alvin Patrimonio ay tinawagan ng foul si Jojo Lastimosa. Second personal foul yan para kay Jonas at pang-apat na team foul ng Alaska Milk. Austin Racela, lumabas si Glenn Capascio. Back to Racela. Edmund Reyes pumupwesto sa ilalim pero ang sama ng pasa
Katambasa ni John Dulas de Jose. Kitang-kita yun because ito si Racela really was looking to pass it off to Edwin Reyes who was low posting. Wala siyang ibang option. Kaya basang-basa ng depensa ng Alaska. Mariaso, dalawas kay Mariento. So Mariento sama kay Racela. Here's Steele. Mariaso picks it up. 5 seconds on the shot clock. Joe! Daria Mariento. Alam mo yung teamwork ng Alaska. Doing it here for Coach Tim Cone. Meron sila mga extra pass. Hinahanap nila yung mga open teammate. High percentage shooting. Racela, 3 in a row yan. Oo, all naman mula sa gilid. Pero 11 pa rin ang abante ng Alaska ng 62-51. Meron pa tayong 2.5 minuto na nalalabi dito po sa ating third quarter. Naghahabol pa rin ang Pure Foods PJ Hot Dogs, pero sa kasalukuyan mas maganda po talaga ginagawa ng Uy! Siniktok ni Glenn Capacio si Hawk. Nagkaroon ng Hawkins is still down on the floor. Oo, nakita ko kasi medyo umalma si Capacio dahil inakala niya na siniko siya. Mukhang nagkakagulo sa loob ng court. Pero yung tira ni Carriazo pumasok. And Lastimosa is now... Teka, sandali. Ito si Abarientos pala kanina. Kinakausap si Glenn Capacio. Yung nabigla doon si Glenn Capacio dahil nakita ko nagreklamo siya. Sabi niya, tinamaan siya ng siko ni Bong Hawkins. Pagkatapos yung nakita lang natin, bigla na lang. Eto, tinan natin ang nangyari dito. Tinan niyo si Capacio. Yun, nabundol siya ni Hawkins. Uy! Grabe yun. Oo. Well, physical nga ang laro ni Bong Hawkins. But part of the game, yun nangyari. Pero yung ginawa naman ni Glenn Capacio, retaliation, hindi part of the game yun. Oo. And that's why he will be assessed with a flagrant foul. Oo, kanya he's out of the playing court. And Hawkins is still looking a little dazed. Oo, dahil nagulat din siya doon sa ginawa ni Glenn Capacio. Tingnan pa natin, meron pa isang angle dito eh. Pakurin natin. Ito naman, hindi, ito na Ito yung aftermath. Ito yung aftermath yung nangyari. And Hawkins holding on to his face. So kanina nakita natin at the start of the second half, ito si Glenn Capacio gave up 2 fouls. Rather, yung nakita natin parang masyadong physical yung mga foul ni Capacio. And then out of frustration, hindi siya masyadong nakakapagwardya. Ito po na yung angulo na kitang-kita rito. Ito, mabubundol siya ni Hawkins dyan. Yung balikat. Tinamaan sa mukha si Glenn Capacio. Hindi nakapagpigil. Yung mga tao po rito, pinanonood yung nangyari sa Big 9, yung ating white screen dito, at nagre-react sila, depende kung sino po ang kinakampihan nila. Ito po naman ang tatay ni Bong Hawkins, si Mr. Rene Hawkins Sr. At, well, understandably, very agitated at the moment. Ano na ka mo? Maupay nga gabi. Yung dinahabang kasangkayan. Mga sangkay ni Glenn Capacio ng palo. Relax lang ka mo. Relax lang. Okay. At mga kaibigan, ang ating pong oras sa kasalukuyan na natira dito sa third quarter. 2 minutes and 20 seconds. At lamang ng 13 puntos ang Alaska Milk at 64-51. Okay. Sabi ng mga referee, lumamig na kayo? Okay na ba kayo? So, well, kung hindi ako nagkakamali, ang reward or rather penalty, reward for Alaska, penalty for Pure Foods is at magkakaroon ng 2 free throws si Hawkins tapos bola pa ng Alaska. Okay, flagrant foul at tawag. Yun ang sinabi natin kanina. So magkakaroon ng 2 free throws tapos bola pa ng Alaska. Una ni Bong Hawkins pumasok. Kaya nagtatanong si Coach Tim Cone, medyo pinaklarify niya kung ano mangyayari dito. So malamang ito, di ba? Bola nga nila pagkatapos ito. Teka, may announcement na may clarification naman yung mga table officials. Tinatawag yung referee. Meron yata sa ayun, si Rodney Santos po ang ipapasok ni Coach Chot Reyes para kay Jerry Codinera. Mukha yatang lumitan lineup ng Pure Foods on the floor with Alvin Patrimonio, really the only frontliner. Although si Edwin Reyes, you can consider him as a frontliner. Dalawang tira ni Hawkins, well, one went in, tapos yung isa hindi. Tapos bola pa ng Alaska. Yan po ang
ruling pagka merong flagrant foul. 2 free throws at possession pa ng agreed team. So ito, 14 na naman ang kabante ng Alaska Milk. Jeffrey Cariaso, tatangan ng bola naman kay Rodney Santos, binigay kay Johnny Abarientos. Abarientos, head off to Giorgio Lastimosa. Lastimosa, picked up by Oracela. Narito naman si Johnny. At dito na sa referee. Si Rodney Santos ang tatawagan ng foul. Kanyang pangalawang personal dito po sa larong ito. 2:07 to go here in the third. Well, medyo nakakagulat yung ginawa ni Glenn Capasio kanina. I think there's been a lot of physical play. Nakita naman natin, advance na ng palikat. Part of the game siguro yun, yung physicality, no? Especially since this is championship action. Pero, well, yun naman ginawa ni Glenn Capasio. I'm sure he will live to regret it. I'm sure he'll become a better player as a result of this penalty. Well, kilala naman natin yan si Glenn Capasio. He's usually very mild-mannered. Palagay ko medyo nabigla. Hawkins samantala. Kinukuyok po sa ilalim. Wala pa rin. Nakuha ni Patrimonio ang bola. Gets the rebound and hangs on to it. Patrimonio ngayon nagbabala ng bola para sa Purefoods TJ Hot Dogs. And he wants to take matters into his own hands. Pero nag-reach po sa 3-point shot. Lastimosa binigay kay Cariaso. Rasela all over him. Dilabas kay Chris Bolado. Ito, pasahan ng Alaska Milk. Very patient play. As Johnny Abarientos wants to set it up. Giorgio Lastimosa posting up against Rasela. Turnaround jumper by Lastimosa. Wala. At si Chris Bolado. Offensive rebound. Datapik naman ni Edmund Reyes palabas. It'll stay with Alaska Milk. Samantala, papasok na uli si Jerry Cordillera. Palitan niyo ulit si Alvin Patrimonio with 1 minute and 25 seconds remaining in the third. Pinapalakpakan po si Alvin Patrimonio ng fans at ng bench ng Purefoods kasama na si Coach Chot Reyes na nakaupo po ngayon. Medyo nag-iisip-isip itong si Coach Chot Reyes kung anong nagiging problema. 66-51, 15 puntos po ang abante ng Alaska. Giorgio Lastimosa, cross-court pass si Johnny Abarientos. Cariasos open. Binalik ulit kay Lastimosa. So kami illegal defense na nakita si referee Ernie De Leon. Technical foul yan para sa Purefoods. So napakaraming problema nga dito. Yes, parang hindi na isosolve ni Coach Chot Reyes itong depensa ng napakatindi. And ang kanyang most potent weapon, yung sinasabi nga natin kanina, yung half-court trap. So far we have not seen it work here because meron ng antidote itong Alaska, no? Na-anticipate nila yung half-court trap. And as we have seen in previous games, the half-court trap generates momentum for Purefoods. Kung wala silang half-court trap, nahihirapan sila sa depensa sa half-court. At napakaganda naman ng execution ng Alaska. 1 minute and 10 seconds to go in the third. Narito si Jude Reyes. Giorgio Lastimosa. Tama kay Bong Ravena. There's a switch. Ramas. Ang ganda ng pasahan ng Alaska. Ang ganda ng pasahan ng Alaska. Ika nga, smooth na smooth. Saka hindi sila nagiging predictable. No. Nakikita natin sa laro ng Alaska, they're looking at different players to score. Ito nakita natin, an extra pass, si Bolado pa tumira. And remember, in this 5 of Alaska, nandiyan naman sila Cariaso, nandiyan sila Lastimosa, but they're looking for other players to get involved in the offense. Kanya tuloy, itong depensa ng Purefoods is kept guessing. Hindi nila malaman ngayon kung sinong titira. Unlike yung sa Purefoods, medyo unidimensional, si Alvin Patrimonio is the first option almost all the time. Alam mo, hirap na hirap itong Purefoods TJ Hot Dogs. Doon, makukuha na sana ni Jerry ang bola na wala pa. At 18 puntos na po ang abante ng Alaska over Purefoods. At nasa third quarter pa lamang tayo with 55 seconds remaining. And Alaska definitely is looking good. Jun Reyes na po nasa point guard ngayon para sa Alaska Milk. They want to take their time. Chris Bolado, galing sa labas. Bolado, wala. Bong Ravena para sa rebound. Ravena tumatakbo ngayon para sa Purefoods TJ Hot Dogs. Sinalubong nila Lastimosa at Cariaso. Ravena this time so na 3-pointer. Wala. Mukhang hindi nakakausap ng mahusay itong Purefoods. Wala yata sa timing yung tira na yun. Oo. Ang ganda naman ang pihit ng Lastimosa pero hindi pumasok ang tira. Tatapos si Ravena pumunta kay Rasela. Rasela ito na front court. Pero pumunta dito 8 segundos na nalabi dito sa third quarter. At dito, wala pa sa penalty ng Alaska. So no free throws here. At
Ito na si Pinsalan. So just a few seconds left here in the third period. This has been a period dominated by Alaska. Oh, definitely, yes. At wala po sa court. Ito ngayon, ika nga, mga bench players itong pinasok si Coach Chot Reyes. Wala na si Patrimonio, wala si Codillera. Racela. Nakikita po rin niyo sa bench yung dalawang main players ni Coach Chot Reyes. Well, the positive note there, they were able to at least cut down what was an 18-point lead to 16, 69-53. Tignan mo natin kung ano mangyayari sa fourth and final period.